Bilang bahagi ng National Shelter Month 2025, bibigyan din natin ng mga programa, oportunidad at serbisyo para sa mga Pilipinong nangangarap ng ligtas, maayos at abot-kayang tirahan. Ngayon po, pag-uusapan natin ang mga housing initiative na tampok sa National Housing Expo ng Pag-ibig Fund. Makakasama po natin si Sir Jack Jacinto, ang Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po, Ma'am Dayan and Professor Fifi, at sa lahat po ng nanonood po at nakikinig po sa ating lahat. Sir, si Ice Martinez po ito at si Audrey Goriseta. Unahin na po muna nating alamin kung gaano na ba kalaki ang housing backlog sa bansa ngayon, sir. Yes, Ma'am Ice. Alam ho ninyo, inaral po iyan ng ating Department of Human Settlements and Urban Development. And during po yung mga recent po na studies po, na ayon na rin po sa Philippine Statistics Authority, mayroon po as of 2022 na around 2.2 million na nangangailangan po ng tulong sa pabahay. Kasama po rito yung nangangailangan ng sarili nilang tahanan, at yung pong nangangailangan na yung kanilang kasalukuyang tinitirhan ay mapa-improve at maging up to standards po pagdating sa livability. So yun po yung recent at pinakabagong study po na ating pinagbabataya ng ating mga efforts sa housing sector. At ito po naman ang siya naming tinutugunan. Kabilang po riyan ang Pag-ibig Fund, kasama po yung ibang mga key shelter agencies tulad po ng nabanggit ko ng DSUD, sa pangunguna po ni Secretary Jose Ramon Aliling, kasama na rin po yung National Home Mortgage Finance Corporation, yung pong Social Housing Finance Corporation, at yung pong Human Settlements Adjudication Commission. Well, Sir Jack, ngayon po ay National Shelter Month. May magaganap po kayong National Housing Expo. Ano po yung mga activities na kailangan malaman ng ating mga kababayan? Tama po. Ito pong paparating na National Housing Expo. Ito po yung resulta. Isa po ito sa mga resulta ng pagpupursige po ng mga efforts po ng ating Secretary Jose Ramon Aliling. Natugunan po yung direktiba ng ating Pangulong Marcos na maghatid po ng abot-kaya, dekalidad at komprehensibong solusyon para po sa pangangailangan po ng housing needs ng ating mga kababayan. Kaya po may Housing Expo po tayo. Ayan po, nakikita po natin sa screen ngayong October 23 to 24. Magaganap po yan sa World Trade Center sa Pasay City, kung saan po ay makikita po ng ating mga kababayan ang more than 100,000 available housing units mula po sa ating mga partner developers, pati na po yung over 30,000 Pag-ibig acquired assets under our super sale promo. Ang maganda po dito sa Housing Expo po natin is that nandyan po ang key shelter agencies, kabilang na po kami sa Pag-ibig Fund. Mayroon pong on-site housing loan assistance. Ibig sabihin, nandyan po yung mga maaaring bilhing mga properties, at nandyan din ang Pag-ibig para sabihin po sa mga pupunta kung magkano yung maaari niyang mahiram sa tulong ng kanyang Pag-ibig housing loan. Para kumbaga para siyang nagsha-shopping ng kanyang sariling bahay dahil alam niya kung magkano yung maaari niyang mabiling housing unit sa tulong po ng Pag-ibig. Sir, ano po ba ang mga basic requirement na kailangan ihanda para sa mga mag-a-apply ng pabahay? Yung mga pupunta po riyan kailangan po lamang may dalang valid identification card. At mayroon po silang proof of income, either po income tax return or latest 1-month payslip. So yun po yung kailangan po nila para po ma-assess po namin preliminarily yung kanilang maaaring mahiram sa ilalim po ng Pag-ibig House. Sir Jack, bilang panghuli po, para sa mga kababayan nating OFWs na gustong magpatayo ng bahay dito sa Pilipinas, ano po yung kanilang mga options? Maraming salamat po. Alam mo ninyo, nakikita ho namin sa aming Facebook page yung mga kamag-anak po ng mga bayaning OFWs natin.
nagtatanong sila, pwede ba kaming pumunta diyan? Abay, opo, welcome po kayo rito para po makita yung mga housing options na available po sa inyo. And Sir Odile, always available sa Pag-ibig Fund website, yung pong mga expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program or expanded 4PH program na socialized housing units na maaari pong makita ng ating mga bayaning OFWs, maging ng lahat ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund na maaari po nilang i-consider para bilhin sa tulong po ng mas pinababang interest rate ng Pag-ibig Housing Loan para sa expanded 4PH. Ang kagandahan po para sa OFWs, 3% ang interest rate, subsidized interest rate po sa unang 5 taon ng inyong loan. Kaya mas mura po at mas magaan ang pagbili ng isang housing unit, ng isang socialized housing unit for our OFWs as well as our local members, yung pong mga minimum wage and low income earners dito po sa ating bansa. Kasama ang tahanan sa mga pangunahing pangangailangan ng tao, ang pagkakaroon ng maayos, ligtas at abot-kayang tirahan ay bahagi ng karapatang pantao. Maraming salamat sa inyong oras muli. Nakasama natin si Sir Jack Jacinto, ang Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Maraming salamat, Sir Jack. Good morning, maraming salamat.